Nang malaman ni Martha ang mga bangungot na pinagdaanan ni Jasmine, sinimula na ng ina ang laban para sa kanyang anak. October 6 na medical legal yung anak ko. October 7 bumalik ako para mag-complain laban kay Roy Olaguer. Sa resulta ng medical legal, nakasaad na may blunt penetrating genital trauma si Jasmine. Ibig sabihin, napuwersa ang maselang bahagi ng katawan ng bata. Resibo ito na inabuso ang paslit. Pero dahil 3 araw na nang lumipas mula nang mangyari ang krimen, hindi na maaaring hulihin ng walang warrant of arrest ang suspect. Kaya, October 21, nagsampa na si Martha sa Women and Children and Complaint Unit o CIDG WCCU ng mga kasong acts of lasciviousness at paglabag sa anti-rape law laban sa barangay tanod na si Olaguer. Rape is generally not bailable offense in the Philippines, especially when the evidence of guilt is strong. Pero para kay Martha, hindi pa raw nagtatapos sa pagsasampa ng kaso ang kanilang laban. Gusto ko silang matagal sa pwesto para malaman nila kung ano yung maling ginawa nila. Gusto ko lahat sila managot. Harapin nila kung ano yung ibibigay sa kanila. October 30, kinasuhan din ng obstruction of justice ni Martha ang 3 barangay official na sina Ramoncito Lagao, Minerva Lagao at Gemma Alvarez. Bunsod ito ng paniniwala ni Martha na sinubukan pang pagtakpan umano ng mga opisyal ang ginawa ng tanod na si Olaguer. Alam mo yung tipong naargabyado na yung anak ko. Hirap na hirap kami, lakad dito, lakad doon. Pero sila nakikita ko araw-araw, mas sila pa yung nakakakilos ng tama. Yung mga kinukomplain ko, halos mga nakasama ko din po sila dati. Tsaka ninang sila ng anak ko. Inisip ko din na hindi ko sukat akalain na mangyayari sa anak ko doon sa taas. Ang lagi ko sinasabi kay Gemma, hindi naman ganun kataas yung 2nd floor, bakit hindi ka sumigaw? Tapos na sana. Kasama sa kinasuhan ni Martha ang barangay kagawad na nakuhanan sa CCTV. Naaktuhan niya ang pananamantala ni Olaguer sa bata. Nagpaunlak ng panayam si kagawad Gemma sa resibo. Nung pag-akit ko po, nakita ko po na yung biktima at saka yung suspect magkaharap sa upuan. Tapos doon ko na siya nakita na may ginagawang hindi maganda doon sa bata. Mas pinili kong kumalma at kausapin yung suspect para tanungin ng mga kung bakit niya ginawa. Kasi syempre, hindi naman din iba yung bata. Sinubukan ko, nakausapin pa din siya, baka sakali po na umamin, kaso hindi po eh. Si kagawad, hindi raw malaman ang gagawin matapos makita ang ginawa ni Olaguer kay Jasmine. Naghahalo yung emosyon ko, tsaka yung utak ko na ano ba yung gagawin ko, ano yung gagawin ko, ganun. Tapos yung pakiramdam na kabang-kaba ka, hindi ko po talaga nasabi. Minabuti raw muna ni Gemma na ilapit ang insidente sa kanilang chairman na si Romancito Lagao. Nung nag-usap po kami ng same day, kinuwento ko na sa kanya kung ano po yung mga nakita ko. Syempre, ang reaction po ni chairman, same din. Na hindi din po siya makapaniwala, nag-iisip, ganun. Tapos sinabi niya lang sa akin na siya na daw po bahala kumausap. Pero lumipas naman 3 araw, mukhang hindi pa rin daw nasasabi ni chairman kay Martha ang nangyari kay Jasmine sa loob mismo ng barangay hall. Todo sa family, syempre, humingi po ko ng sorry. Ulit ko po sinasabi sa kanila. Tsaka kahit ano pong mangyari, talagang maninindigan po talaga ako as a witness. Ito yung totoo para doon sa bata. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.